Good afternoon, everyone. So, for the rule number 5, section 1, home team. So, unsay ginamin ani nga section. So, ma-decide ninyo kung kinsay home team through coin toss. Permanente dyan na, except if sa championship, if ang isa ka team is undefeated, makapili sila kung asa sila nga kung home team ba sila or away sila. Pero if ang both team kay undefeated, which is ang duha gid ka team kay undefeated yung mga teams, magbalik na pud og coin toss. So ngano importante kay ang coin toss because kanang if kamo ang last bat sa softball, dako kay ang advantage ng makadugang mo sa inyong score. So next is the section 2, which is the fitness of the grounds. So isa ra gid ang maka decide if ang field kay playable. Muna sila ang mga plate umpire. Again, ang maka-decide gyud if ang field is playable, mo ra na sila ang mga plate umpire. No debates, no team votes, sila ra gyud ang mag-decide. If mag-ingon gani sila nga ang field kay unsafe tungod kay ulan, tungod kay lapok or tungod kay guba ang field, kana nga decision kay final. So for the next section is the section 3, which is the regulation of the game. So kani nga section ga-explain ni siya nga when a game is considered official or complete. So, ang length yun sa game, so, mostly is 7 innings. Diba? Normal game yun is 7 innings. Pero, kanang full 7 innings, pwede na siya nga, dili gina siya ma-play tanan. Like, for example, siya, kanang, ang 7 innings, pwede na siya nga dili ma-play tanan if ang home team kay already winning na sila, like 6.5 innings na sila. So, pwede na nga dili mahuman ang 7 innings. Pwede po if na ay mercy rule. Pwede ra nga dili mahuman ang 7 innings if na ay mercy rule. Pwede po if ang time limit na expire na, if nahuman na ang time. Unya, wala pa naman ang 7 innings. Pwede ra jud, pwede na siya basta kaya naalay labaw ng score or nga innings. So next is tie games. So if the game is tied after 7 innings or after the time limit, ang game mag-continue if na ay extra innings nga ginadula or until one team is ahead after a complete inning. So, kanang naadya po'y kanang continuation sa game if ang one team is ahead after a complete inning or the home team scores the winning run before 3 outs. Next is the games called early. A game can be official even if it ends early if ang 5 full innings have been played or the home team is already ahead after 4.5 innings. So mo na siya ma-official ang game even if it ends early if wala siya na sunod sa time. Ang umpire can stop a game anytime due to darkness, rain, fire, panic, or any danger na ma-apply sa players or sa spectators. Next is the suspended games, especially if championships. If a game is stopped before becoming regulation during a national championship, the game is resumed later. Pero, resume siya exactly where it stopped. Dapat same score, same out, same runners. Balik yun siya diretso sa kanang, balik siya sa kanang position nila sa time nga gi-stop ang usa ka game. For example, ang naa sa base kay si Daisy, so dito jud na siya pagbalik sa game jud na siya. So pareha siya exactly ra gyud na siya. Then next is the regulation tie game. A tie is official if ang score nag-tie after 5 full innings. Again, ang tie is official if ang score mag-tie after 5 full innings. Or ang home team ties the score in an unfinished inning. So kani nga mag-game si kanang mga resumed later nga mga game or kanang continue from the exact moment they stop. So for the section 4, which is the forfeited game. So from the word itself, forfeited, kanang muna siya ang one team automatically loses because nakakommit sila mga serious na violations. So a game is forfeited if someone physically attacks an umpire. So if ang team kay nag-attack og umpire, so kanang ma-forfeit sila. Then also ma-forfeit pud ang usa ka team if ang team dili magpakita during the time nga ginatawag na sila kanang they doesn't show up sa time nga ilang game na or they refuse to start on time, so ma-forfeit sila ana. Then also a team refuses to continue
playing ma-forfeit siya pun sila na like kanang automatic na nga daw ang pikas team if ilan ang dawaton nga if dili nila i-continue ang game. So next is a team doesn't return to play within 2 minutes after the umpire says play ball. So ma-forfeit siya pun sila na if dili magbalik diretso ang dula within 2 minutes after nag-ingon na ang umpire nga play ball na. Also, ang team forfeit siya pun sila if delay nila ang game on purpose or ilang gipaspasan ang game unfairly. So ma-forfeit sila ana. Rules are intentionally violated after a warning. So, an ejected person, they refuse to leave or comes back or contacts players or umpires. Muna sila mga ejected person. So many players are ejected or injured and the team has fewer than the required number to play. So, once a game is forfeited, it cannot be reversed. So, kanang dili na gyud siya like kanang makadula pa mi kay inani dili na jud if na forfeit na game mo dili na jud mo kadula. So, more to siya sa section 1 to 4 for the rule number 5. James? Excuse me, James. Walay tingog. Mic. Go, nanay tingog. Perfect. Yes. So, kuan. Next is ang section 5 sa rule number 5, which is the scoring of runs. So, ang when is a run counted? So, kanasa man ma-counted ang kining run. So, ma-counted ang run kung ang team nakatouch sila sa kanang, like for example, ang player di ay nakatouch siya sa first base, second base, third base, o home base. Sa home plate or home base. So, in order gina siya dapat dili siya pwede nga ang isa ka player naguna siya sa second base tapos nibalik siya sa first base, nibalik na po siya sa second base, dili siya inana. Dapat in order gid siya para maka first or maka score ka. Dayon napo din tay ginatawag nga tiebreaker rule. So unsa man tiebreaker rule? So when a runner start at second base, they must touch third base and home plate to score a run. So ang katong nag-start na daan sa second base, mao to sila ang kailangan jud pud kaayong mo touch sila sa third base at sa home plate para maka-score sila. Dayon, if the batter po dayon maka-hit siya og fair ball over the fence or home run or four base award, kanang ang mga batter dayon or tanan mga runner automatically makascore na sila o dili na sila kailangan pa mudagan sa mga bases. Dayon kaning ang run dayon siya, ang mga run dayon dili siya ma-counted if the third out of the inning happens tungod kay ang batter or ang batter runner kay out before reaching the first base. So na-out siya before kanang reaching the first base. So dili counted. Next din kay kung ang another runner is forced bitaw siya, forced out because the batter became a runner. So kung katong batter pag-bat niya sa kaning bola nidagan siya, so ang katong na force dayon og kining tuklod kay di man pwede di ba magdoble ang kaning player sa usa ka base. So dili siya ma-counted if kanang ang runner kay na forced out siya because ang kining batter nahimo siya og runner. Dayon tag or appeal before home. So a runner is tagged out, a runner passes another runner, or a runner is called out on live ball appeal before the lead runner touches the home plate. So no run sa kanda yon sa bidan kay no run shall be scored if the third out of the inning is kuan. Moto kung gingon kanina na forced out siya because kay ang kaning batter nahimo siya og kining runner. Dayon sa section 6 dayon kay game winner. So kanang kinsa man ang ma-declare nato og winner sa kining softball game. So syempre ang katong team nga mas kaning daghan og kining home kaning daghan ikadaghan sila murag sila ang
labaw bitaw nga sige tawag ana, naka-home run. Home run no? O kana siya kanang naka-home Run. kung kinsa ang kanang pinakadaghan or labaw nga naka-home run mo sila ang madaog. Mo sila ang madaog. Yes. Dahil Innings. mo na siya sa nitawag sa game winner. So mo na siya. Next is ang section 7 which is the conferences. So offensive conference, there shall be only one charged conference between team representatives and the batter. Another team representatives and or runners in an inning, the umpire shall not permit any such conferences in excess of one in an inning. So, kanang only isa ra jud dapat ang ilahang offensive conference per inning. So, kailangan ika-isa ra gid sila kahimo og offensive conference kada inning. So, pila ganito ka inning gani sa isa kadula gani? 7? 7 to no? 7. O, 7. So, sa 7 ka inning, dapat, isa ra jud ka offensive conference per inning. So, muna siya sa conferences. Kanang, apil na dira ang mga batter, ang mga runner, o ang mga team representatives. Dayon, kanang kung ang manager din or ang coach nila bitaw mag-insist gid nga another conference dapat napay another conference sa pod, so ma-force ang penalty din ana nila kay ejection largo mo na siya. Dayon sa kanipo din sa mga conferences kanang sa defensive conference, only 3 defensive conference are allowed without kining penalty. Dayon, only 1 defensive conference per inning. So, kung ganina, isa ra jud dapat ka conference or defensive conference per inning. Dayon, 3 ra ka defensive conference ang allowed na wala pa'y penalty. So, kung wala pa sa kaana, penalty na jud ka largo. Dayon, sa section 8, ang home run rule. So, home run rule, each team has a maximum number of home runs per game depending on division. So naanay siya yung mga division nga gihimo ang ang softball game. So first is ang 12, mo na sila ang kining division class AA. So 12 home run limit na sila ang division AA. Then next dayon kay ang class A 10 home run limit. Then ang co-ed open 8 home run limit. Dayon ang men's class B 7. Then ang industrial 6. Dayon ang division class C mo ni siya ang mga men or women or co-ed or masters 35 to 45. Mao ni sila ang 5 ra dayon ang ilang home run limit. Dayon ang church po dayon 4. Then ang class D mo ni sila ang katong men or women or co-ed lang 3 ra ang ilahang home run limit. Dayon ang class E which is ang REC 1 lang ang ilahang home limit mo na sila. So for any excess dayon, the ball is dead, the batter is out, and no runners can advance. So, mo na sila nga ginalimit siya ang mga home run. Kay kung mag-exceed ang mga home run, kaning sa mga different divisions, ang bola din kay ma-dead na siya or ma-out or kanang ang mga runners, dili na sila maka-proceed na dayon sa ilahang sa ilahang sitawag ani sa next base. Dayon, if the fielder touches the ball and it still goes over the fence, it becomes 4 base award. So, dili siya counted toward sa kanang home run limit. So, kuani siya. Any ball hit over the fence counts as a home run even if no run scores. Sa kuan dayon sa
sa letter B dayon sa section 8, sa letter B kay ang mga men's seniors division home run rule. So, na mga rule ang mga men's senior divisions. So, ang ages 50 to 65, mao na sila ang mga divisions na nila kay sa kuan ha, sa mga 50 to 65 age or years old, kay kuan major plus, division major plus, division major, division AA o division AAA. So, ang mga nanas ay ginalimitahan Japon ni sila og mga home run kining kuan sa major plus 9 plus or 1 up dayon sa major division dayon kay 6 plus, and sa AA division 3, then sa AAA division kay 1, dayon sa ages 70 to 75 dayon duha rang ilang division, ang major division o ang AAA division. Dayon na po sila yung mga limit gyapon ng mga unsa kaning home run. Ang major kay 6, dayon ang AAA division kay 3. So, kuan din kay kung ang both team bitaw kay maka-reach sila sa mga limit home runs kay ang it's either ang team kay allowed siya nga mag-hit sa additional home run to go home run ahead of the opposing team. Example. So, with a 6 home run limit, the home team hits their 6th home run in the second inning. So, muna siya. Alright, so section 9. So section 9 is all about the run ahead rule or the mercy rule. So the purpose ani nga rule is mao nga hunungon ang game sa game if sobra na kalayo ang score sa usa ka team. So kini is very important, especially para dili kaayo kapuyon ang players, para malikayan ang sobra kadako nga pildi sa usa ka team, o para masiguro nga fair ang competition. So to elaborate this, for example, sa men's fast pitch nga part is human sa 3 innings, kung usa ka team nakauna og 15 ka runs, ang umpire mag-declare dayon nga hunungon ang game. So if another one is human sa 4 ka innings, kung nakauna ang may team nga nakauna og 12 ka runs, hunungon gyapon ang game. If mahuman ang 5 ka innings, kung 7 runs ang leading team, ang game ends immediately. So pananglitan, kung human sa third innings, ang team, for example, team red naka-score sila og 20 ka runs, og ang team blue they only have 3 runs. So ang difference is 17 runs. So di ba katong first ako mention is 15, di ba kung maka 15 runs, then muna siya ang limit. Then mo declare ang umpire og stop ang game. So dito sa akong example is 17 man ang difference. So karo kaayo nga lapas sa limit. So mao na nga so ang katong pinaka-highest tayo nga score or katong ang nalapas sa limit is muto siya ang declared nga winner. So now we have another is for the women's and junior Olympic division. Another example siya for the ANSASI sa katong gihatag nga nga module. So for this is medyo gamay ra ang numbers. So human sa 3 innings, kung 15 runs ang nag-lead, then hunong ang game. So if for 4 innings, 12 runs, then human ang games. For the 5 innings, 8 runs lang ang lead para hunungon ang game. Another one is for the slow pitch, especially for the most division again. Mas taas ang limits para mas paspas ang scoring. So human sa 3 innings, kung ang usa ka team nakauna og 20 ka runs, kung ang usa ka team nakauna og 20 ka runs, human sa 4 innings,
No, again, like, human sa 3 innings. Oo, dapat, ang usa ka team nakawan pod og 20 ka runs or nakauna og 20 ka runs. For the 4 innings, 15 runs. Then if 5 innings, 10 runs. Para pwede na din hunungon ang game. So for the 16-inch slow pitch, ang limit kay 12 runs human sa 4 innings. Og 10 runs human sa 5 innings. Dahil kasi mga innings. Muto siya sa for the 16-inch slow pitch. So for the men's super slow pitch, so ang CEO ang mag-set sa run ahead. So ang head ani nga game ang mag-set sa run ahead limit. So again, it is important nga masabtan nato is siya. And also, it is important nga dapat gyud masabtan nato ang complete innings must be played. Muna siya gi-emphasize ito nga complete innings must be played. So dapat humanon gyud every innings. Kay kung ang visiting team nakaabot sa run limit sa top half sa innings, ang home team makakuha gyapon sa ilang term sa batting sa bottom half sa inning. If kung ang home team nakaabot sa run limit while batting, ang game mag-end immediately. Moto siya ang game emphasis atong katong complete innings must be played. So for the men's senior slow pitch, lahi ang rule ani. Ang every innings na siya maximum nga runs. For example sa major plus divisions, makatawag na ka mga divisions naman siya kay major og major plus divisions, 7 runs lang ang pwede sa usa ka inning. Og sa AA, katong gi-mention ni James kanya katong AAA og AA, 5 runs lang. Apan sa 7th inning, sa last inning of time game o sa extra inning, unlimited ang run, ang allowed to have unlimited run. Yes. So again, this rules is it is important to have a fair and safe game kay para sa tanan player. Og malikayan ang sobra ka kalayo nga pildi nga mag-goal na ang other team nga dako na ka sila score, dako na malikayan na siya kay para gid ma-stop ang game. If naa ni siya, ma-aware na ang team nga pildi na gid ta mo ma-apply na nito ang katong kaninga rule, which is the run head rule or the mercy rule. So next, let's proceed to the section 10, which is the time limit rule. So kaninga rule is muna siya ang mo control sa maximum duration sa usa ka game. So ang oras magsugod sa magsugod ang time is first warm up sa pitcher. First warm up pitch sa pitcher. Mula siya magsugod ang time. Dili lang kay sa pag-enter sa field sa player. So magsugod ang time is katong yung first warm up pitch sa pitcher. Alright, so pananglitan. For example, kung ang game nagsugod og 1 PM sa hapon, og ang time limit kay 1 hour and 40 minutes. So mo-expire ang game sa 2:40 PM. Kung at the end of the time limit, tabla ang score, kinahanglan humanon ang current nga innings. Og dayon gamiton ang tiebreaker rule aron ma-determine kasi ang daog na siya. So for the Junior Olympic fast pitch, lahi-lahi ang oras depende sa category. Sa class A og B, gikan sa 10 under hangtod sa 18 under, 1 hour and 30 minutes or 1 hour and 40 minutes ang time limit. Kung matapos ang time pero tabla gihapon ang score, humanon gihapon ang innings o apply ang tiebreaker rule. So for the championship games, walay time limit. Ang game magpadayon hangtod nga naadyo madaog na siya. So this rule is very important, of course, to help para makatabang siya sa smooth and flow nga tournament schedule.
Alright, so na-mention ako ang tiebreaker rule. So, the section 11 is focuses on the tiebreaker rule. So, the tiebreaker rule is magamit siya again if tabla ang score after sa 7 innings or human sa time limit. Magamit din siya ang tiebreaker rule. So, ang purpose kay of course, mapadali ang dula nga fair o masiguro gyud nga nagud siya daog. So, ang pamaagi sa tiebreaker rule is sa next inning, ang batting team magsugod na ay runner sa second base. Again, ang batting team nagsugod magsugod sa ang batting team magsugod na ay runner sa second base. Ang runner mao ang player nga mo tira immediately before sa first batter sa inning. For example, kung ang batting order kay, for example, si Kurt, si James, si Anley V, o si Bernadette. Oo. O ang next batter, mo siya ang sequence ha, kato si Kurt, si Anley V, si James, o si Bernadette. O ang next batter kay si Carla, which is, or si Carla kung na-example ay, si Anley V. Kaya siya man ikatulo nga sa line-up. So, siya ang next nga batter. Ang runner, ibutang sa second base, which is ang ikaduha sa sequence, which is si James. Diba? Ako, si James, si Anley V, o si Bernadette. Ang ikatulo, mo to siya ang next nga batter. Then, ang ikaduha mo siya ang ibutang sa second base. If si Anley V makakuha og single, then si James pwede mo run home og makascore dayon. Muna siya. Kung ang team kay kung ang team kay short-handed og ang player nga dapat ibutang sa second base kay wala, dili siya automatic out. O gi-emphasize sa diri, if short-handed lagi daw, then wala ang second player, ang second base, dili siya automatically out. Gamiton ang player nga before sa absent player sa lineup. So gamiton ang player nga before sa absent. Oo. For example, si ang absent kay si katulo, which is si Anley V. So gamiton ang katong before nga player sa katong nga absent sa lineup. Muna siya. So, kining nga role, again, makatabang na siya para mas madali mahuman ang tie nga game o para fair gihapon sa tanan teams. So, ang tiebreaker, mo siya ang, again, mo to siya ang strategic rule nga, magpasiguro nga, dali maka-decide sa winner. So, that is for my part. Bye ka, bestie. Kisay next gani. Sa good hustle ka, guys. Kita next. Ako. Rule 6 na. Hindi na lang ka magpadayon, Kurt. Pwede ako after Alexi. Go. Ako naman siya ikat. Sige, go. Go, laban Sige. na. Next is the rule number 6A is section 1, the preliminaries. So, sa preliminaries, diri bita makita ang bahin sa picture nga nangandam pa lang sa dili pa molabay. So, ang pasabot is kinahanglan nga ang picture nakatunog na sa picture's plate katong nasa tunga. And then nag-atubang siya sa catcher. Dayon, dili pwede nga magdikit ang duha ka kamot sa picture. Ang meaning ani is para magkita sa tanan nga dili pa ilabay ang bola. Tas para makaandam dayong tong kanang batter
Then meaning is dili pa kalit-kalit ang paglabay. Dayon, next is section 2, starting the pitch. Muna ni siya ang signal nga nagsugod na jud ang action or naglabay na ang pitcher sa bola. Dayon, dire kay makita nga ang duha ka kamot sa pitcher kay nagbulag na. So, meaning nagsugod na ang pag-pitch. Dayon, para mabalaan pod sa umpire nga committed na ang pitcher sa iyang paglabay. Dayon, next is section 3, legal delivery. So, diri mo ni siya ang kanang way sa paglabay sa bola or ginatawag nga windmill, ang pagtuyok sa bukton. Pasabot is kinahanglan nga kung maglabay ka sa bola, kinahanglan nga motuyok sa imong bukton sa kilid sa imong lawas. Dili siya pwede nga ituyok sa front. Dapat na siya sa kuan kanang kilid unya naka-form gyud og circle ang pagtuyok. Dili ka pwede nga mohunong or moatras ang imong kamot samtang nga nagtuyok ka. Hantod sa mabuy-an na nimo ang bola dapit sa katong sa bat or katong hip. Dayon, section 4 is defensive positioning. Diri na ma-monitor ang kanang uban nga players sa field. So samtang nga nag-pitch, ang tanan nga players nagawa sa catcher, kinahanglan nga naa sulod sa fair territory or sulod sa linya. Dili pwede nga naay fielder nga magtindog bisan asa para lang sa mukon ang katong batter. Ano siya, defensive positioning. Dayon, section 5 is foreign substances. Muni siya ang kanang bitong status sa bola kung hinlo siya. Okay. Pasabot is dili pwede nga butngan og bisan unsa nga substance ang bola. For example, butngan nimo og laway, grasa or kanang unsa nga para lang kana bitong madanlog or kanang dali-dali nga pagkalabay bitaw sa gikan sa kamot sa pitcher. Bawal na siya. Dayon, next is the catcher. Ang kanang tigsalo sa bola once nga tigsalo sa bola. Pasabot kay ang catcher kinahanglan nga magpabilin sa sulod sa iyang catcher's box. Katong likod sa batter. Ito siya ang catcher. Hangtod sa nga mabuy-an sa pitcher ang bola. Importante ang kanang safety pod sa katong catcher para dili siya maigo sa bat or sa pag-swing sa bat. So, mora to siya, guys. Thank you. Okay, next kay throwing to a base sa section 8. Ang pitcher dapat ang paglabay ni ay pag-pitch nimo sa bola dapat dito gid sa catcher nimo i-direct dili pwede nimo ibutang sa base. Ipag-pitch ka sa base 1 sa asa nga base dili pwede. Kung gusto ka mo throw sa base, dapat mag-step back off ka sa plate nimo kana di ba kay magdagan man gyud nang kuan magdagan naman ang mag-bat pagdagan sa mag-bat di ba kay para makuha nimo siya kay imo mang i-throw ang base kung wala natapakan ang base sa nagdagan. So dapat kung mag-throw manggaling ka sa base nga wa niya na natumban, dapat kuan siya mo step back ka sa pitching line before ka mag-throw. Dayon sa kuan sa warm up pitch sa section 9 kay dapat kuan lagi minimum ni kay di ba kay before magdula kanang naman ganay mga warm up before mag-start ang dula. Ang iyahang lang is dapat 5 lang ka warm ka kanang mag-throw to ay mag-pitch lang ka 5 ra minimum dayon kay 1 minute ang warm up. Dayon ang sa no pitch sa section 10 dead ball or ang action na cancel siya. No pitch if ang pitcher mo throw while ga-stop ang play or ang pitch mag-pitch siya before nag-ready ang batter or ang runner na una sa base or ang pitch ay ang player or coach nag-distract niya ang pitcher on purpose.
Ay, sa Then sa section 11, discuss. ako, ay, dili open, ay, on akong mic. Ito lang, pero di na ako makita yung nawo. Nga discuss ka. Okay, kana. Okay. Ang section 11, sa section 11 ay illegal pitch. Sa adult fast pitch kay, kung illegal ang pitch, ang batter naka-reach first sa base safely, ang coach sa offensive kay ang offensive man ana kay kanang nagbat, then ang defense ana kay kanang pitcher o catcher mo na ang defense. So kung nakaadto ang run or ang batter, kung nakaadto siya sa kanang base nila safely, sa base safely, pwede magkuha ng coach kung ang play ba is kanang sa tawag na kung ang play ba is on, like kanang score nila gyud, or pwede po sila nga kuha ng penalty, tagag penalty tong nga sila makakuha sila, maka-advance sila sa isa, maka-advance sila og base og ang ball is nasa batter. Demora. So in Rule 6B, pitching regulation, so sa modified pitch, section 1, preliminaries, A is, first sa A kay, when taking the pitching position, in contact with the pitcher's plate, so ang pitcher is, kinahanglan niyang kamot is separated from, ay ang duha, kaning kuan ang glove, o ang pitching hand is separate sila, and ang bola is it's either nasa glove or sa pitching hand. So dirita sa B, sunod is the pitcher shall not be considered in the pitching position unless the catcher is in position to receive the pitch. So ang pitcher kay dili pa siya maka-proceed sa pitching position kung wala pa ang catcher sa iyang position to receive the pitch. Next is C, the pitch. So the pitcher shall take a position with both feet in contact with the pitcher's plate. So ang both nga tiil is must be on the ground with 24-inch length sa katong pitcher's plate. And ang shoulder sa pitcher is must be in line with the first base and third base. D. So while on the pitcher's plate, the pitcher shall take a signal or appear to make a signal with the hand separated. So the ball must remain in either the glove or pitching hand. Last is E. The pitcher shall bring the hands together not less than 1 second or more than 10 seconds before releasing the ball. So both feet must remain in contact with the pitching plate at all times prior to the forward step. So meaning kinahanglan ang pitcher is pag bring together sa iyang hands is ang pag-release is dili siya mo ubos sa 1 second ug dili pud siya mulabaw sa 10 seconds before releasing the ball. Next is section 2, starting the pitch. So pitch. So the pitch starts when the hands are separated once they have been placed together. So mo tang ingon nga once nga nakuan na separate ang kamot sa pag-place together is diyan na rin ang pitch. So section 3, legal delivery. So the A, so the pitcher shall not make any motion to pitch without immediately delivering the ball to batter. So meaning ang pitcher kay dili siya magbuhat og any motion
without kuan bitaw, like magliok-liok pa siya ingana. So next is B. The pitcher shall not use a pitching motion in which after bringing the hands together. So the pitcher removes one hand from the ball and returns the ball in both hands. So muna siya ang legal delivery. Next is so next is kaning bawal na mag-make og kaning bawal na mohunong or mo reverse sa pag forward motion after na separate ng hands. D, okay, the pitcher may take the ball behind the back on the back swing. So kinahanglan ang bula is katong sa gi-discuss ganina katong kinahanglan ang kamot is ma-circle og kaning kuan rotate sa back. So next, the pitcher shall not use a windmill or slingshot type pitch or make a complete revolution on the delivery. So next is F, position of the ball. So 9 players, so no restriction. Hello? So no restriction on the backswing or downward motion and during the complete delivery. Next is the Okay. So moro to sa akong part. Wait lang. Andre, i-play ko post sa sa record kay na-chat sa GC. Sige lang. Ako lang siya i-cut. Dili ang kwan, ang unsa may isa kang ang section B kay Alexi daw ning kwan. Okay na pare-pareha raman siya tanan. Dili mo hindi ko on. Kila og rule pero dahil lahi man na God. Oh, pareha man minilirado gihapon. Next mo Alex sa magagibutang. Kuan man na 6B. 6B man mo Unsa di ka, Lex? Ha? Kami ni Alexa. Ay, Alexi. 6C. Uba ko tres parehas kitigil ang bro. Ikuha na lang kung na-explain ni Kuan ni Guantero, ikuha na lang dayon ikuan pa ba i-elaborate more. Sige, so. Oh, magad na lang idea. Kay ang Sige lang kaya kung Murag ang kwan, lirado pud ako. Simsim na siya. sige lang padayon na. Sige. No. So next is G. So the delivery shall be underhand motion with the hand below the hip and the pitcher's arm may be pointing downward. So kinahanglan pag-pitch is sa underhand motion with the hand below the hip. So so next na ta, forward sa H. So the pitch shall be delivered on the throwing arm side of the body and not behind the back or through the legs. So kinahanglan is kung ka mag-pitch is dire gyud sa kwan, dili siya pwede nga i-behind the back nimo. Next is arm, shoulder, and hip. So player number 9 is no restriction
player number 10 is on the forward swing of the pitching arm, the below must be locked at the point of release, and the shoulder and driving hip must be squared to home plate when the ball is released. So, kinahanglan sa pag-pitch nimo is imong elbow is pag-release nimo is na-lock imong kamot, tapos ang imong shoulder o hip drive is must be squared sa home plate, so nakaatubang siya sa katong home plate. So next is J. So the release of the ball must be on the first forward swing of the pitching arm past the hip. The release must have a complete, smooth follow-through with no abrupt stop of the arm near the hip. So, kinahanglan sa pag-pitch is wala na gyud ka ng like imong i-stop gamay or like i-delay. So, kinahanglan is dito yun. So, in the act of delivering the ball, the pitcher must take one step simultaneous with the release of the ball. So, kinahanglan sa pag-pitch is mag-step kag isa, which is ang imong step is kani imong left foot kung sa right hand ka mag-pitch. So, next is L. So, pushing off with the pivot foot from a place another than the pitcher's plate is illegal. So kung imong ikuan, okay. So ang meaning ani is kung pushing off imong pivot foot sa plate is paano siya kaning illegal pitching. So next is M. So the pitcher shall not deliberately stop or roll, deliberately drop, roll, or bounce the ball to prevent the batter from hitting it. Bawal rin mo siya nga imong ituyoon nga i-drop, i-roll, or ipa-bounce ang bola. Next is N. So the pitcher has 20 seconds to release the next pitch after receiving the ball or after the umpire indicates play ball. So, nasa 20 seconds nga i-release ang bola sa next pitch after receiving the ball or kining nag-ingon ang umpire nga play ball. Next is O. So, if the ball slips from the pitcher's hand during the delivery, so ang bola is the ball remains live or can live ball. So next is sa section 4 na ta, which is intentional walk. So if the pitchers desire to intentionally walk a batter, all pitches must be legally delivered. So ang example ani sa intentional walk is kining tuyoon na igon ang batter kay ang once nga ang pitcher maigo niya ang batter is gin na siya kanang na siya tawagan ay kanang maka na siya like makakuan siya, maka-ato siya sa first base. Next is Take a base. Right. Ang tawag. Take a base. Section 5, delivering defensive positioning. So a pitcher shall not deliver a pitch unless all defensive players are positioned in fair territory
except the catcher who shall be in the catcher's box. So kaning ang pitcher is dili siya allowed dili siya allowed ma-pitch kung ang mga ang mga defensive player kay wala pa nakaposisyon sa ilang position. Next is B. A fielder shall not make a position in the batter's line of vision with deliberate unsportsmanlike intent or act in a manner to distract the batter. So, a pitch does not have to be released. So, meaning is, ang fielder, kay bawal siya mo harang sa kaning batter's line of vision kay ang na is kanang sa dagananan sa kanang sa kining batter runner. So kabantay mo nang kanang sa, di ba, from base to base kay na siya linya nga puti. So ang mga fielder is bawal sila mo atang sa dalan. So maura to. So the next one is, let's proceed to section 6, foreign substance and protective wraps. So ang defensive player shall not have anything during the game. So dili siya pwede magputang og any substance towards himself like powder, resin, sa pitcher sand, pagpadikit sa iyang kamot. And one effect of this is na refer na siya sa rule 6B, section 11 for penalty. After the first offense, any defensive player continue to place foreign substance on the ball, that player will be ejected to the game. So if makontinue gyapon yang paggamit of foreign substance like resin, hand resin, he will be ejected from the game itself. So section 7, catcher. The catcher shall remain within the lines of the catcher's box until the pitch is released. So the catcher mag-remain siya sa catcher's box until release ang pitch. And if any illegal pitch refer to rule 6B, the catcher shall return the ball directly to the pitcher after the pitch, except after a strikeout, put out, or an attempt made by catcher. So, section 8, throwing the base. The pitcher shall not throw to the base during a live ball, while either foot in contact with the pitcher's plate. So, ang pitcher daw dili siya pwede mag-touch sa pitcher's plate pag live ball. And the next one is section 9, warm up pitches. Sa sugod sa dula, each half inning or when a pitcher relieves another pitcher not more than 1 minute may be used to deliver not more than 3 pitches. So play shall be suspended during the game. My effect niya is for excessive warm-up pitches, like dili siya dapat dagan og warm-up pitches for that half of the inning. So na lang siya 1 minute to release the pitch. And section 10 is no pitch shall be declared. There's a 5 parts when a pitcher pitches during the suspension of play. So no pitch shall be declared during that time suspended ang play. Then the next one is
when the pitcher attempts quick return of the ball before the batter has taken a position in the batter's box or when the batter is off balance. So, pitcher should not a quick return of the ball pag wala pa na-plastar ang batter. So, dapat in place mo tanan before the pitch. Then next is when the runner is called out for leaving the base prior to the pitcher's releasing the pitch. So dili pwede mo lakaw ang runner sa iyang plate prior sa release sa pitching sa pitcher. Bawal mo gawas. So the next one is when a player manager or coach calls time, employs any other word or phrase that commits any act while the ball is live for the purpose of trying to make the pitcher commit illegal pitch. So dili siya pwede if the ball is in live pa ang bulan, dili ka dapat call of timeout or employ of any other words or phrases sa imong players. So yes. And last one is section 11, illegal pitch penalty. So nang siya tulo ka part. If the batter reaches first base safely and each other base runner advance at least one base, the play stands and illegal pitch is cancelled. So, kung may tawon siya, ang batter reach the first base, if dili siya legal nga, if illegal siya nga pitch, ma-ruled out siya nga, ma-cancel siya ang katong nga pitch, so balik siya sa mga bases nila. And next one is if the batter does not reach first base safely or any runner fails to advance at least one base, the coach of the offensive team may choose na siya duha ka choices. The first choice is the result of the play or the second in the play or and the second is a ball on the batter and each runner is awarded one base. So the next one is if the batter is hit by an illegal pitch not swung at, the batter is awarded first base and other bases runners will awarded one base. So this means na ang batter is ma-hit siya illegally by the pitcher and dili siya mo swung, ma-award siya og first base and ang gasun ay naguna sa iyang mga bases. So mag-advance sila og one base pag maigo ang batter sa pitcher nga wala siya nag-swing. So that's all for section 6B. So, ang next is the Rule 6C, pitching regulation sa slow pitch. So, first, sa section 1 is the preliminaries. So, sa first is letter A. Kaning A is the pitcher shall take the position of both feet firmly on the ground with one or both feet on the contact of the pitcher's plate. So, kaning siya talk about niya sa basic stance sa pitcher. So, dapat ang pitcher kanang ang isa ka tiil niya is i-touch niya sa pitcher's plate. Kinamati pitcher's plate sa katong dito sa iyang position. Then, ang next, dali sa B, is about sa distance allowance. Sa distance allowance, ang mga pitchers dapat mo stand siya from the front edge sa pitcher's plate up to 6 feet behind it. Or sa pag-release niya sa bola, dapat ang iyahang stand is dili siya mula pa sa 6 feet behind sa katong pitcher's plate. Then also, ang sa seniors nga mga game or sa katong mga high jud siya nga mga games like Olympics kaya na is gayus na sila or ang mga seniors ang ilahang ang ilahang distance allowance is 10 feet behind. Dayon kanin siya is dapat muliyok sila within the 24-inch plate length sa
ilahang ground. So next is sa letter D ang stop requirement. So there, the full stop with the ball in front of the body, facing butter, held at least 1 second before delivery. So kani siyang stop requirement kay kuan na siya. Wait lang ha. So, ang kani siyang dari sa stop requirement is kuan siya kaning wait lang. Ang kani siyang dari sa stop requirement is sa pagkuan ni siya sa kanang pag-start na gid sa game bitaw nga kining dapat ang pitcher kay na adire dayon ang batter is gina-face niya ang katong butter runner. Then, dapat i-held na niya or dapat na nasa iyahang kamot or sa iyahang gloves ang bula 1 second before siya ingnon sa umpire nga mag-pitch na siya or i-deliver na niya ang katong iyahang pitch. So, ang next dayon is ang sa letter E, the pitcher shall not be considered in the pitching position unless the catcher is in position to receive the pitch. So, kani siya kay dapat kung magsulod ang catcher ay ang pitcher sa katong field, dapat uban niya na sila duha sa catcher. Kay aron kanang sa talagin. Kay aron, di ba, nisulod naman sila duha. So, dapat, pag magsulod na silang duha, dili sad pwede nga ang catcher magpataka ra og pitch. So, dapat, unofficial na siya kung magpataka siya og pitch kung dili pa ready ang catcher. So, dapat, ipa-ready pagid niya dapat ang catcher, like ipa-position niya dito sa catcher's plate or dito sa place sa catcher, likod sa butter runner, ay din siya mag-pitch. Next is sa letter F, the pitcher shall not simulate a legal pitch while not in contact with the pitcher's plate. So, dapat before ka mag-release o bula or before ka mag-pitch, dapat mutunog gid ka sa either isa or both feet nimo is nakatunog sa pitcher's plate. So, mana siya ang sa preliminaries about sa section 1. So, next is the section 2, which is the starting of the pitch. So, starting of the pitch starts when the pitcher makes any motion with the ball after the required stop. While on the pitcher's plate prior to the requirement stop, any motion may be used. So, sa kanisang starting of the pitch, kay any ball of motion, lugar, kintahay ka nang nag-start na. So, pag start ana, di ba, ipa-warm up man muna. So, after that, ana mo, ino na dayon ang katong umpire nga pwede na mo mag-start na ang game, pwede na mag-pitch. So dapat kung moingon na ang pag-start pa lang yun sa pitch, any ball of motion is required to stop. So kaning siya. So ang kani siya dere kay kining while wala pa nag-start ang dula or kanang igaw gid pag-start, tagaan man na sa umpire og sa akong experience is tulo ka times nga mag-pitch ang pitcher together with the catcher. Ikas din sa catcher. So pag pitch niya ikatulo ay hadayon mag-start ang game. Then next is sa section number 4,
which is the defensive positioning. So first kay so kaning defensive positioning is gina-use ni siya for fairness during sa dula. So first is a pitcher shall not deliver a pitch unless all defensive players are positioned in fair territory except the catcher who shall be in the catcher's box. So kaning letter A is dapat kuan siya. So the defenders kay naa siya sa ilahang territory. So kani siyang ginamin nga territory is kuan niya siya. Kaning for example is mo niya playing ground. Na diri si catcher, na diri si pitcher. So dapat ang katong mga kauban sa mga player ay sa ni pitcher ug ni catcher is sa other side. While ang katong offensive kay nasa pika side pod. So dili sila pwede nga iuban silang duha ka team. Amo na siya ang pasabot. So dayon ang ikaduha kay no blocking batter's view or unsportsmanlike distraction. So ang kani siyang sa ikaduha nga defensive positioning is so ang katong giingon ninyo ganina na mention na ni ganina nga ang mga fielder dapat dili sila mag-block sa katong batter's line nga or dapat dili nila i-block ang daganan sa katong mga batter runner or either sa katong mga players nga nasa mga bases nga moadto sa pintahay ka nang gikan siya sa first base nya modagan siya sa second base. So dapat ang mga fielder dili nila i-block or dili nila harangan ang katong batter runner. Then next is the section 5, the foreign substances. So kaning dari sa kuan sa section 5 is all about kanang mag-prevent bitaw sa kanang cheating with balls interactions. So sa A, no foreign stuff in ball, pitching hand, or fingers. So, kanina diri siya is talk about na siya sa kanang mga substances nga imong gamitan. Just like katong, dapat kung mag-pitch na mo, i-check pa man na sa umpire ang gamiton nga bola. So, dapat, as a pitcher, dapat dili nimo botangan og bisag unsa ang bola para lang mudigyas kay haron or either ang example ana kay dili nimo pwede butangan og kung gingon ni Lirado ganin na nga dili mo pwede butangan og laway, dili mo pwede butangan og tubig or else kay kanang mantika. Then sa next is dayon ay mo na sa section 5. Ang dayon, ang sa section 6 is all about the catcher. So first is the catcher, So the catcher shall remain within the lines of the catcher's box until the pitch ball is but touches the ground, home plate, or the batter reaches the catcher's box. So, ang kaning sa A kay dapat ang catcher dito rin siya dapat sa iyahang catcher's box pag mag-pitch na og bola ang pitcher. So dapat na siya dito sa iyahang catcher's box, mag-atang dapat na siya sa iyahang preparatory position. Dayon it's either makuan man ang bola kanang mag-touch sa ground or sa home plate. So kana siya kung matouch man gani sa home plate ang bola, it's on the umpire na nga decision kung unsa iyang buhaton sa katong batter runner. Yes, James.
yan. Ay, wala po, Daisy. Wala po. Sorry po. So, ang ikaduha sa catcher nga, ay sa section 6, which is the catcher shall return the ball directly to the pitcher after each pitch, except after a strikeout. So, kani siya, klaro nagigani siya no nga. Ang bola sa catcher, dapat dito gid siya sa pitcher niya ilabay. So kintahay naglabay na si pitcher, o niya pagsalo niya dapat sa iyahan nimo ihatag, sa pitcher nimo ihatag ang bola. Kung ikaw ang catcher, dapat sa pitcher nimo ihatag imong bola except kung strikes out. Kaya tulo man naka-strike ay hadin ma-out ang katong batter runner. Then also kung full bases na siya, dapat ang catcher mag-agad po siya sa iyahang pitcher. Dapat na sila connection duha. Kay kung kintahay full bases, naay mga runners sa first, second, third. So dapat dili niya diretso og labay ang bola sa iyahang pitcher. It's either magstay sa iyaha ang bola samantalang ang tiil niya kay tunog sa home plate kay haron i-out niya ay aron ma-out ang batter runner nga magpadulong sa home base. So, more na to siya. Next is Layson. Okay, ako na sa section 7, it's all about quick pitch. So the pitcher cannot pitch quickly before the batter is ready or balanced. So dili pwede nga mag-pitch na diretso ang pitcher nga wala pa na ready ang batter. So dapat na ay 5 seconds nga time para mag-pitch ang pitcher. Kay di ba daghan man ang strike. So every pitch kay dapat na ay 5 seconds nga ihatag sa batter para mag-plaster. Tas kung mag-pitch diretso ang pitcher nga wala pa naka-plaster ang batter kay pwede siya tawagan og illegal pitch. So ang section 8 muna siya ang warm-up pitches. So if ever mag-start an inning o kung ay new pitcher kay hatagan siya og tulo ka warm-up nga pitches og naa siya 1 minute lang ana. So kung ang pitcher atong niagi nga inning kay maora gihapon ang pitcher sa next innings kay wala na siya warm up. Too many warm ups kay naada ay kuan siya ma-award ang bola sa batter. Then section 9 dili daw counted ang pitch kung ang pitcher kay kanang nag-pitch siya bisan suspended ang kanang dula o dili pod counted ang pitch kung ang runner kay mo hawa siya sa base nga wala pa nga dili pa ready bitaw kanang sayo kayo siya nihawa sa base. So next dili pod siya counted kung ang ball kay paglabay sa pitcher kay ni slip bitaw siyang hand kanang nabuy-an niya kay kanang di ba naman gid na kanang mabuy-an nimong bola bisan wala nimong gituyo. So kuan dili na siya counted nga pitch. Pwede na nila ibalik. Tapos dili po siya counted kung kanang naay someone nga kanang i-try gyud niya og distract ang pitcher para ma-illegal pitch. Dayon. So diri sa section 10 sa illegal pitch penalty kay if the batter swings at an illegal pitch kay kuan kanang magpadayon ang dula kay iyahan naman tong sala kay ni swing siya ni action siya og batter bisan illegal pitch pero kung ang batter kay dili mo swing kay tawagan og illegal pitch ang pitcher. So mao ra to siya. Kinsay sunod? Ako. Go, Rafa. Dili Bernadette. Si Aji ko Ezra. duggan. Ezra.
Sa Ezra. Ay, si Ezra. Okay. So, babae Ezra. sing of James ba? Okay, so my ako ang part kay sa tawag ato Rule 6D, which is the what do you call this one? The pitching regulations of 16-inch slow pitch. So ang kaning 16 inch slow pitch kay it is a varied type of kuan po ni siya pitch no. So nga napod siya kinahanglan i-follow nga regulations. Pero ang kaning regulations kay napod siya same ra pud jud sa kato mga previous speeches nga introduce nila ilang gi-discuss. So ang ako ang pan ani kay murag ang nakalahi lang gid ani sa 16-inch slow pitch kay lahi ang ball na ginagamit ani kay bigger siya compared sa other pitches. So basically based on giingon ni Kurt ganiha kanang kada di ba kay na atin nakakuan nga tong fast pitch slow o kuan. So basically murag na siya lahi-lahi nga type pod sa kuan depende sa game nga inyong kuanon. So in this nga kuan nga this nga ay kani nga pitch kay applicable di siya nga ang gayus ani kay large ball ang ginagamit. So ang nakabutang dari sa section 1 preliminary kay same ra siya nga dapat mag-pitch ka, dapat ang imong tiil kay naabot siya sa pitcher's plate. Then okay ra din siya nga it's either 1 or 2 ra. That's that's understandable na and given na. Then of course ang imong body kay naka-front sa ay naka-front siya sa batter, which is also ma-understand na po siya dapat. Then, the pitcher is not legally set unless the catcher is in position to receive the pitch. Of course, dapat na nadato ang mag-catch sa imong kuan, sa imong i-pitch. If either mga may go siya sa batter dili so that prepare sila. The pitcher cannot attempt or simulate a pitch unless touching the pitcher's plate. This means that dili pwede mag-fake si pitcher o di siya ma-attempt og fake no o kanang itsa or pitch. Next one is kato, and the pitcher cannot stand on or near the pitcher's plate in pitching position without the ball. So before mo ato sa pitching plate, ang isa ka pitcher dapat nanasaya ang ball, prepare na siya. So basically sa preliminary it says here na unsa ang dapat buhaton no before mag-pitch, dapat prepared ang tanan and so on. So next one kay start na to sa pitch no. So unsa man ang timailhan nga nag-start na ang pitch. So of course it is evident naman no nga mag-start siya pag-start sa motion sa isa ka pitcher. So that's the part nga mag-start na ang pitch. Da kaingon dari nga the pitch starts the moment that pitcher makes a motion with the ball that is part of the delivery after the required stop. So, the next one is section 3, which is legal delivery. So, unsa man ang mga timailhan para mahingon nga legal ang pitch nga imong gibuhat. Of course, legal ang pitch pag imuhang giitsa nga nakatunog ang imuhang tiil, it's either 1 or 2 sa pitcher's plate. That's legal na. The next one is the pitcher shall not pitch the ball behind the back or through the legs. So, matawag siya nga legal pag yan na-follow nga wala niya gi-pitch ang ball behind sa back o sa through legs. And a pitch kay kinahanglan dili paspas kaayo. So that means dapat nakabase ra pod since slow pitch man siya, dapat slow pitch ra pod ninyo haikuan. Tapos ang umpire may mag-judge if that pitch is too fast or kuan too slow or sa ba. Then here sa 16 slow pitch, the ball must be thrown with a clear upward arc. So when we say about upward arc, ang paglabay ana niya kay dapat mo siya pa something like ana, dili siya ana. Dili straight ang labay kundi pa arc. So dapat dili siya diretso or flat ang nga labay. Then dapat ang iyahang arc dapat 6 feet or 12 feet ra. So mo na siya ang maapil na siya sa legal delivery. The next part is the pitcher has 10 seconds to release the next pitch after receiving the ball. So, na siya 10 seconds nga mag-pitch after receiving the ball. And nakabutang po dahil daaring the pitcher shall not simulate a legal pitch while not in contact. Last one na ni siya sa ang timailan nga legal ng pitch. The pitch shall not commit a third hesitation before the mandatory delivery of a pitch or legal or illegal. This means nga if wala
if wala na commit ang pitcher o kaning hesitation no before sa pag-pitch, legal na siya. So unsa may timailhan nga kanang hesitation ang isa ka pitch. One, matawag siyang hesitation ang nag-pitch if na-attempt siya nga mag-pick off, no? By pick off, for example, the pitcher starts the motion, then suddenly throws the first base. So katong pitcher mag-attempt na to siya kuan, pero iyang i-cancel kay iyang kuan, murag na siya, murag yung intention kay itag unta tong kuan. So dili na siya pwede, hesitate na siya. So if mabuhat na siya sa isa ka pitcher 3 times, dili na siya legal na pitch. Second is making any motion which pitch without immediately delivering the ball to the batter. Let's say for example, nag-start na og move ang imuhang kuan, nag-act na ka og pitch, tapos nag-stop na pud ka, tapos nag-act na pud ka nga mag-pitch. So dili na siya pwede. Matawag yapon na siya nga hesitation. Number 3 is using the delivery that is not continuous motion. For example, naglabay na siya, tapos hala ni pass pa sa pud siya og tuyok, tapos nihina na pud og tuyok, tapos pass pa og tuyok, then it's not continuous. Dapat the pitching motion must be smooth and uninterrupted. Fourth is using delivery in which your stop or reversal the pitch motion. For example, arm goes forward, stop then goes back. And I guess that's the timailhan nga makakommit ng hesitation ang isa ka pitcher. Then if that person kay makakommit either sa katong di pang-ingon nga example sa hesitation, matawag to siya nga dili na legal lang iyahang kuan, iyahang pitch kay iyahan man tong na labag ang katong giingon. So let's proceed sa section 4, which is kang Bernadette. Okay, good afternoon everyone. Madungog ra, James? Madungog ra siya? Yes po, Bernadette. Okay, so let's proceed sa section 4. Ang section 4 is defensive positioning. So sa defensive positioning kay nara ko'y tulo I mention ang pitcher, catcher ug ang fielder. Now, sa pitcher is dili sila pwede mo pitch if ever wala pa sila nakapwesto sa ilahang fair territory. So asa man ang fair territory? Katong sa tunga. Kabantay mo atong gidrawing ni sir? Kabantay mo? Yes po, Bernadette. Okay, so dito ang fair territory. Next is ang catcher. So asa man ang catcher? Sa likod sa gabat na player. Now, ang catcher dapat dito ra jud sila sa mukat sila sa bola, dito ra jud sa likod sa gabat nga player. And the next is ang fielder. So ang fielder is dili sila pwede make og move nga maka-distract sa magbat nga player or para maka-cause og distraction sa gabat nga player para focus ang magbat nga player. Nantindihan? Opo. Okay. Next, sa section 5 is foreign substances. Now, when you say foreign substances, kay mao na siya to ilang ingon ganina nga bawal magdala og kanang mga laway or haplas para makapadanlog sa bola. Now, mapansin ninyo nga naay player nga gabasa ang kamot, di ba? Mapansin na ninyo? Oh, yes so pwede po. ka maggamit og powder para mauga ang ilahang kamot. So, pwede ra dira ang powder para papauga sa kamot. And if, tandaan ninyo nga, if masapnan gani mo nga nagdala mo mga haplas or any substances nga kanang bawal, na ay effect siya. So, unsa man ang effect? So, pwede ma-eject ang player. So, unsa ray pwede gani? Powder. Oh, very good. Next, at section 6 is catcher. Now, asa man nakaplastar ang catcher? Ang catcher is naa siya sa likod sa gabat nga player, pero naara siya distance, no? Para dili pod maigo ang catcher. So, ang catcher is dito ra jud siya mag-catch if ever nga kanang muabot na dito ang bola or tirahan ang bola or wala na igo ang bola as long as naara siya sa catcher's box. And then, sa catcher di ay guys, if ever, katong giingon ni Daisy ganina nga full bases siya, pwede ra dili idiretso sa catcher ang bola sa pitcher. So, pwede ra ang catcher nga mag-move dito sa katong sa home base bitaw, katong plate dito, and then ang isa ka tiil kay naa sa plate, and then siya ang magtag sa mag-home nga runner. Nakuha? Nakuha po. Next is
ang section 7. Now, sa section 7 is quick pitch. When you say quick pitch is pas-pas nga pag-pitch. So, bawal na siya kanang oh yes, that's correct, Kurt. Bawal na siya hana-hanaon. So dapat if mag-action bitaw ka mag-pitch, diretso na nimo ang bola, dili kay mag-ana nimo, ibalik na pud nimo ginana. So bawal na siya. That is the quick pitch. So illegal pitch na siya. And then section 8 is warm-up pitches. So ang warm-up pitches is mahitabo lang ni siya if ang pitcher is gikapoy or na-injured. Now, if ang pitcher is gikapoy or ma-injured, syempre ilisan man gyud na siya. So unsay mag-ilis, pitcher gihapon. And then dira mo sulod ang 1 minute nga warm-up pitches. And then sa 1 minute dapat tulo ra jud ka pitch. Nakuha. Pero if ever nga mobalik na pud tong main nga nag-pitch gani, dili na mahitabo ang warm-up pitches. So may tabo lang gina siya if ever ilisan og bag-o ang katong main nga mag-pitch. Nakuha ninyo? Okay, now, unsay mahitabo if mulapas sila sa 1 minute and then mulapas ang ilang pag-pitch. So, nana siya effect. So, if ever nga maglapas gani sa 1 minute and then maglapas pud sa tulo ka pitch, ang maglapas na time, for example, 1 minute then 4 pitch, ihatag sa batter, tagaan ang batter og isa ka balls. Nakuha ninyo? And then, if 1 minute, then 5 pitch ang iyang nabuhat, tagaan og 2 balls ang batter. Nakuha ninyo? Kung sa to sa Bernadette? Kane, sa 1 minute, dapat 3 pitch ang yun na dira. And then, if ever, nga mula pa siya sa 3 pitch, nag-4 pitch na siya, ang 1 pitch niya to is equivalent of 1 ball, pero ihatag siya sa batter. Nakuha, James? Nakuha, Bernadette. Okay. So that is warm-up pitches. Next is ang section 9, no pitch. So, ma-declared siya as no pitch if ever nga kanang nag-stop ang play, pero nagpadayon pitch ang pitcher. So that is no pitch. And then, ma-declared gihapon siya if nga no pitch if ever nga nang mag-pitch na ang pitcher pero kanang na-slide bitaw ang bola sa iyang kamot nga wala gituyo. So that is also no pitch. And then last, if ang pitcher is ma-distract sa player nga nag-pitch siya, syempre kay dili man na siya perfect if ma-distract gid ang pitcher. So that is also declared as no pitch. Last is ang legally pitch penalty. So, makaingon ta nga, legally pitch penalty if if the batter swing, if naigo bitaw sa batter ang pag-pitch pero illegal pitch siya. Nakuha ninyo? If naigo sa batter ang pag-pitch pero illegal pitch sila, for example, di ba ang batter kay diri lang man na siya, diri ba? And then pag-pitch kay diri man niagi ang bola pero naigo sa batter, that is illegal pitch illegal pitch penalty pero naigo man sa batter, so ipadayo na lang ang game. Baliwalaon na lang siya kay naigo man sa batter pero illegal jud unta siya. Nakuha? Nakuha, Bernadette. And then last is ang ginatawag dan nga if nag-swing sila pero wala nakuha, that is automatically balls nga ihatag sa batter. Kay illegal bat gihapon siya. Kay when say illegal kay dili siya strike nga bola. Balls siya nga bola. Dere or sa ubo sa imong body. But if nakuha gani mo tong ipadayon ang play. But diri if mag-swing siya pero kabalo na siya nga kanang illegal ang bola, then wala niya gitirahan, that is automatically balls para sa gabat. Nakuha ninyo? Okay, so that is ano to siya ang last part sa akong discussion, section 10, illegal pitch penalty. Kinsay sunod? Susoy-soy na yata. Mira? Yeah. Rule 7 ta, si Mira. Soy. Di ba ikaw pa man, 1 to... Di ba? 1 to 4 mo ha?
ikaw pa paman 1 to Zet. Ikaw madunggan, sir. Ikaw pa man no 1 to 4. Kaya itong time ba? 4 to 1 6 hour and 15 minutes na. Sakto no? 46 ko. Ikaw pa, Sure best ba? friend. Ikaw pa, Soy. Ay, ako pa di ay. Wait lang, B. Nagbaylo. Lang 46 mon. Hala, oy. Uy, aha, man come here. Nag-jogging ko, day. Kurekong. Yahaya ay. Hala na. Kurt, pagkaayo, best. Ay, akong pagbasa 4 to 6 na Kamirs. So, kana. Wait lang, B. Okay na, guys. Sige, go na. Proceed na lang sa Takazik. Yes, sila kay cut naman sa soak. Sa soak. Sige, ikat na lang. Sige, ikaw na lang una, Zek. Go. Light, camera, action. Okay, now sa section 4 sa rule number 7 is a strike on the batter. So kanus siya matawag nga strike. So first of all, a strike is called if the batter there is a legally pitched ball kanang musulod dito sa sa striking nga area na may kuana na sa na may or something box bitaw nga striking zone. If ang pitcher kuan siya pag pitch niya tapos musulod dito sa striking zone tapos dili ma-hit or dili i-swing sa batter, that is called strike. So strike 1. And then next is if mag-attempt og bunal o bat ang batter tapos ma-miss niya, that is also considered as strike. Understand, guys? Yes po. Now ang foul ball is also considered as strike. But foul ball is only kung more than or less than 2 strikes, ma-consider siya as foul ball. Beyond that, kung magsige siya og commit og foul ball, then ma-strike out na siya kay tulo naman iyang strike. Okay? Now, consider gyapon ang kanang bitawong pag-pitch tapos pag-pitch sa sa pitcher tapos maigo ang batter. Pero ang batter kay nasa sa example, ang kamot sa batter kay nasa sulod sa striking zone tapos naigo. Di ba ang sa rule kay if maigo na siya advance, di ba? Pero kung nasa sa sulod ang iyang kamot, any part of the body, ma-consider siya as strike. Understand, guys? Understand ba mga bata? Now, another example po is if ang batter kay dili siya musulod sa katong batter's box, katong dito sa may area niya, within 10 seconds sa pag-ingon sa pag-instruct sa umpire, na siya possibility nga i-call siya og strike. Understand? Area foul kuan siya kanang foul ball. If sa slow pitch naman, pareha sila condition sa fast pitch. Pero yes. Pero kung dili ibunal sa sa batter, foul ball gid siya. Pareha sila condition sa sa fast ball o sa sa slow pitch. Tumatawag ang ball ganyan ito siya discuss. Tong ball ba? Tumatawag siya ball sa to.
kung matawag siya og ball sa very first part. Kato yung lemon siya kaya matawag siya ball. Again na siya discussion. Again na Matawag siya og ball. Okay. Matawag siya og ball if ang pitcher, pag pitch niya, dili siya mosulod sa striking zone. Ka-familiar mo sa striking zone? Katong area nga pwede ibat sa i-hit. Di siya nga part tong diri oh. I know. Every na itong murag something di lang nga area ang dapat ibunal sa batter. Striking zone siya. So kung pag mo-go beyond siya, for example, this is the striking zone. The field. Pag pitch sa pitcher na magawas din ang bola, din na part, makonsider siya as ball. Understand? Understand mga bata? Okay, sige. Now, yes, Kurt? Okay na? Okay, move on na ta sa section 6. Section 6. Yes. The batter is out. Now, kano sa ma-out ang batter? First is the batter, ma-out ang batter if there are 3 strikes. 3 strikes nga mahitabo. Ma-out ang batter. And another thing is there is an illegal or katong gi-mention bitaw ni sir nga ang bola kay na sila ay ang bat kay na sila gibutang nga something dito sa sulod. Nga dili siya fit for batting. Dili siya fit for batting. Na possibility nga or dili possibility ma-out ang player if na siya mga non-approved bats. Yeah, non-approved bats. Next is illegal batting position. So if ang player kay kanang wala siya dito sa batting box dito sa area ngayang tindugan, kung wala siya dito, pwede siya i-call out sa umpire. Pwede siya i-call out sa umpire o kung unsa ang decision niya. Pero kadalasan siguro na kay warningan lang. Pero kuan gid ana is ma-out gid ang player. Alright? Okay. Now, another example po na is kining yes. Wait lang. Nawala ko. Amora dito siya, guys. Okay na? Understand lang ang striking, ang ball, tapos kanos ang ma-out ang player. If mahuman niya. Okay, marato siya guys. Marato akong part. Mr. Mura. Hello, am I audible? Yeah. Hello. Putol-putol kami. Dili ra putol-putol. Sige, mangita sa kuan. Hello. Kana. Yes, ra. Okay. So, let's start with the rule number 7, which is ang batting. So, there are 6 sections under rule 7, which is batting. First is section 1, on-deck batter. So, ang pasabot ani sa on-deck batter, kinahanglan nga naa sa saktong lugar og mag-warm up og dili magsinamok sa laing sa kamulog dula ang on the deck nga player. So, unsay but pasabot ani, ang on the deck batter kinahanglan magpabilin sa sulod sa on deck circle nga duol sa iyang team. Ug sa ubang division, pwede gamiton bisag unsa nga on deck circle basta kay naa lang sa likod sa batter. Hangtod duha pwede pod mo biya sa on deck circle kung siya na ang musunod nga bat o mutudlo sa runner gikan sa ikatulong base paingon sa home. So nagets sa ba ang on deck batter?
Dapat kiko. Yes, Ra. Hello. Yes, Ra. Next is ang section 2, which is ang batting order. So, ang batting order, ang mga magdula, kinahanglan sila nga na ma-sequence sila og tarong nga walay masayop sa ilang sequence kay dapat manggod ang mao gani kinatawag siya nga batting order kay dapat na order ang players based kung sa ilang number o ilang designation. So next, ang pasabot niini ang batter order kinahanglan sundon sumala sa lista. So sa kung giingon gilista based sa umpire kung unsa gipasa sa team. And then ang subtitle ng puli sa pwesto sa iyang giilisan sa batting order. And then if masapnan bitaw nga wrong ang ilang batting order, pwede sila hatagan og penalty tapos pwede po na siya impeach bitaw or dili na padulaon sa next nga game. Next is ang batting position. So ang batting position kinahanglan sakto ang gitindugan sa batter dito sa batter box. So kabalo naman mo sa batter box ba? So dapat ang batter nakasulod iyang duwa ka tiil sa batter box. And then kinahanglan nga mosulod ang batter sa batter box sulod sa 10 seconds kung moingon na ang umpire kay kung dili i-dead ball or i-strike dayon ang batter. Nagets ra ba? Again daw sir. So okay, ang batting position. So sa batting position, dapat ang duha ka tiil sa batter masulod siya sa batter box. So wala pa nag-pitch ang pitcher. Nagets ra? Or nadunggan ra ba? yes, Ra. So, naapod sa uban division nga ang batter magsugod sa 1 ball or 1 strike. And then kinahanglan nga mosulod ang batter sa batter box sulod sa 10 seconds kung igno na sila sa umpire kay kung dili i-dead ball sila or i-strike. Nagets ba? Okay. Sa Junior Olympics kinahanglan sa Junior Olympics nga balik isa lang katiil ang mosulod sa box before mag-pitch ang pitcher. Pwede ra mo gawas sa batter box kung naay foul ball, wild pitch, naay play or gi-play na or gitawag na ang time. Kaya kung mo gawas sila sa way rason, i-warning sila sa umpire and i-strike. Nagets ra ba? Kaya dili po ko gaget actually. Pero mo to, nag-explain ka mo ito siya ma-explain ko siya. Tomorrow gito siya dahil. Next na. Diyan na. Gikos. Ikaw na. Gikos pa rin. Okay. Wait lang guys ha. Okay, so good afternoon everyone. So ako din mag-discuss sa role number 8 which is first starts with the section 1. So madungog ra ba ko guys? So magsugod na ta. So sa section 1 is kanos mahimong batter runner ang batter. So sa A is which is pair ball. So kung ang batter is maigo niya ang pair ball, mahimo dayon siya mahimo dayon siyang batter runner. Og mudagan siya paingon sa first base. So ang sunod is drop third strike.
or pass pitch. So mahimong batter runner ang batter kung for example is kanang wala kay 2 outs o walay runner sa first base or naay 2 outs bisan naay runner sa first base. So masabtan ra ba? So next is C, which is walk 4 balls. So kung 4 ball ang gitawag sa kuan sa umpire, automatic ang first base ang batter. Then ang sunod is D, which is the catcher obstruction. So kung ang catcher is kanang for example gasanamok sa kanang kuan sa batter o sa batter runner, matawag siya nga kanang delayed dead ball. Next is the F, which is the hit by pitch or pass pitch. So ang isa. So for example is ang pitcher is na pitch niya padulong sa batter o ang batter is kanang wala niya gi batter, so automatic mahimo siyang dead ball o niya mahimo din siyang award sa first base. So nakuha na ba guys? So next is ang section 2. So kanos out ang batter runner. So there naay mga common reasons. For example is nadakpan sa catcher ang fly ball. Automatic out ang batter runner. O napod dire is or for example is natag or na-throw out sa first base. Out pud ang batter runner ana. So og misulod pud sa kanang sa team area nga wala pa kaabot sa first base. Ma-out pud so ang batter runner ana. So understand na ba? So next is section 3. So section 3 is maabot ay kinahanglan sakto ang order sa bases. For example is kanang ni-skip ang batter runner sa lain nga base, matawag siya nga ma-out siya kung appealed. And next is dili pud siya pwede mo dagan paatras or kanang Agad to sir ha. Yes. Agad na to gamay sir kato imong gi-mention ganiha. Sige. Sige. Katong before paano yung giingon? Ay kaning kuan. For example is kanang ang batter runner is mo escape siya og base. Automatic ma-out siya kung appealed. Tapos ang sunod is dili pud siya pwede mo dagan ng kanang paatras or kanang mangilad siya kay pwede pud ma-out ang batter runner ana. Tapos dili pud pwede nga duha ka runner ang naa sa usa ka base. So understand na ba? So next is section 4. So runners
pwede mo advance with risk. So, for example, ini is pwede mo dagan ang batter runners kung gipalo kung gipalo na ang bola. Tapos naay throw, naay live ball which is naigo na ang bola. And then yes, mao to nadakop pod ang fly ball. So mao to ang sa section 4. So next is ang section 5. So ang runners is mo-advance nga walay risk. So pananglitan kanang naay walk force or kanang obstruction. So parehas ka ganina nga kanang naay catcher obstruction nga kuan may mo dahil na sa nga delayed dead ball. O sunod is ang illegal pitch. Ang ikaapat is ang detached equipment. So for example is yes, mo na to na discuss ka ganina nga kanang dapat kung for example na kay mga equipment sa kamot or kanang gibot nga nimo ang bola o kanang mga pangpaligyas, bawal na siya. So next is overthrow or black ball. Okay. Next is section 7, which is the runner is out. So the section 7 explains how a runner can lose their turn. So if a fielder tags you with the ball, ma-out ka. If the fielder touches the base before ka nakaabot, sample pa sa tong sakuan, if naka sa base 1 and then modagan ka sa base 2. If na-touch ka sa fielder before pa ka nakaabot dito, ma-out na ka. Next is section 8, which is the runner is not out. Ganina kay the runner is out, and ang section karon 8 is the runner is not out. So, kuan siya dere about mo siya sa dili ma-out ang runner if ang ball is dead or naka-stop. If na-hit by a thrown ball while running and a mistake happens, that is not your fault. So, dili ka ma-out ana. Example, kanang nagkuan na hit sa batter ang bola and then gipasa pa man before pa nabalik dito sa thrower. If naigo ka ato gadagan ka, dili ka ma-out. Dili to siya counted nga ma-out ka as kuan nga naigo lang ka sa bola nga bisan gipasa lang to sa kauban. Next is section 9, which is the adult slow pitch. This section is for adult slow pitch softball, which is different from fast pitch nga gidiscuss ganina. So the ball is pitched slow and high. Runners usually cannot steal bases, so dili makakuha og bases ang mga runners. So the focus is on safety and enjoyment lang gyud siya. So adult slow pitch is more about kuan lang na siya, fun, teamwork, and to avoid injuries lang pod. So for example, ana is kanang magulat ka sa base until nga maigo ang bola or mahit ang bola. Walay kanang iluganay or walay kuan para dili mabutang sa risk nga situation ang players. So last section is courtesy runners, fast pitch, modified pitch, masters and seniors fast pitch. A courtesy runner is someone nga kanang gadagan for another player. Katabi tong gingon ni sir nga mura siya gasab. Catcher, example ana is if ang catcher kapoy or kanang na-injured, kanang need og kanang musab gyud katong gidiscuss ni sir na sa ato ana nga pag mupuli ka ana nga player dili pwede nga mudula na pug ka para sa isa ka player. Pag mupuli ka aning nagbat karon, sayahan na lang gid kang dula tanan mupuli. Gets ra? Yes, ra. Mara to siya guys. Ito na taman section 10 ang rule number 8.